ayan. Ikaw ba, sino bang ka-close mo, ka-vibes? Oo. Sabi nila, ang pagiging bayani ay paggawa ng mabuti. Na kapag alam mong may mali na, ay pipilitin mong itong itama. Diba? Ang pagiging bayani ay ang pagtulong sa iyong kapwa na walang hinihingi na kapalit. Kahit simpleng bagay ang iyong gagawin as long as ikaw ay makakatulong, as long as ikaw ay diba, nakapagbibigay ng aral, ka-vibes at inspirasyon, itong matatawag na kabayanihan. Ayan. Kaya sa ating mga ka-vibes na may mabubuting puso, Happy National Heroes Day, ka-vibes! At sa lahat na rin ng mga magiging or magigiting nating mga manggagawa na inaalay ang serbisyo para tumulong sa kapwa, mga doktor, kapulisan, bumbero, etc. At syempre mga OFWs na mga bagong bayani, sila ang mga modern day heroes natin na handang rumesponde sa oras ng pangangailangan. Happy National Heroes Day po sa inyong lahat. Ayan na. At ganun din of course sa mga ka-vibes po nating breadwinners, ayan ang mga ka-vibes natin na marunong tumanaw ng utang na loob. Ayan na, mga hindi nakakalimot sa natatanggap nilang tulong. Yung mga na kahit na abuso na ay pinagpapatuloy pa rin ang kanilang buhay, pinagpapatuloy pa rin ang tulong sa mga natatanggap nila at hindi nila maabot ang kanilang hindi nila maabot ang kanilang nararating sa buhay, kaya sila po ay tumatanaw ng utang na loob. Pero tama nga ba na ipagpatuloy ang pagtanaw ng utang na loob kung ikaw ay nauubos na? 'Di ba? Yung ubos na ubos ka na dahil nga lang sa utang na loob. Sige, tutulong pa rin ako. May pinagkaiba nga ba ang pagtanaw sa pagbayad ng utang na loob? At may hangganan rin ba, ka-vibes Ayan na, ang sinasabi nga natin, kung may hangganan ba ito, kung literal na utang na pera, talagang kailangan mong bayaran, di ba? Pero pag utang na loob, sabi nga nila, walang hangganan ang pagbayad. Pero siguro kung hindi ka naman gumagawa ng masama dun sa tao at nire-respeto mo pa rin naman yung taong pinagkakautangan mo ng loob, sapat na hindi kailanman higitan pa yung itinulong sa'yo, 'di ba? As long as you acknowledge yung pagtulong na ginawa sa'yo, that's enough. Pero kung may kakayahan ka naman na mag-payback, 'di ba? Sabi nga na, it's payback time, Kathy G. Kaya ganito ako, tumatanaw lang ako ng utang na loob dun sa mga panahon na ako ang nangangailangan. Pero okay naman yun. Bakit hindi? Kasi nga, 'di ba? Kung kinakailangan mo uli ng tulong niya, mas madali ka na niyang matutulungan. Ayan. So, kumbaga, let us always be grateful. Oo, sa mga nabibigay sa atin, nakukuha natin, natatanggap natin. Pero sadya nga lang na may mga mapang-abuso na tao, lalo na kung labag sa loob ng taong tumutulong na yan, 'di ba? Kaya nga sa mga panong binabalik mo na yung pabor, ay parang higit pa sa naitulong yung hinihinging kapalit Yung gano'n, ay kulang pa tong tinulong mo, no? Noong mga panahon na nangangailangan ka, may mga ganun tao, well, hindi naman talaga lahat natin mapiplease. And of course, yun nga, may mga ungrateful na mga tao. Kung ganun ang sitwasyon, ka-vibes, anong gagawin mo? Titigilan mo na nga ba ang pagtanaw ng utang na loob o ipagpapatuloy mo pa rin yan? Ayan na, kung sa tanong naman na may hangganan ba ang utang na loob, sa tingin ko walang hangganan, of course, 'di ba? Kung gusto mong tumulong, tuloy-tuloy mo lang 'yan kung as long as kaya mo. 'Di ba? Natitigil lang ang pagbabalik ng favor kapag nararamdaman mo nang inaabuso ka na, ka-vibes. Welcome to Love Me, Kathy G. Ayan, kasama niyo na naman po ako, ka-vibes. Ang gabay niyo sa Usaping Pag-ibig, Kathy G, all the way until 3 p.m. po tayo magkakasama-sama. Kaya naman tayo na po at alamin ang ating story for today. Nababasahin ko na po maya-maya lang. Kamusta ka naman, ka-vibes? Kamusta naman ang pagre-relax mo? Balik bahay ka na ba? After the long weekend, yung mga mula sa napakaraming na mga walang pasok, 'di ba? Tuloy-tuloy lang, ay ba? Dapat ngayon medyo mag-stretching ka na at get ready for tomorrow na balik trabaho. Meanwhile, syempre makinig lang po dito sa Love Me, Kathy G. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibe. Have been
you sitting here. Oo, ayan. Siyempre, isa pa rin pong pagpupugay sa ating mga bayani na ngayon po'y pinigdiriwang natin ang Araw ng Mga Bayani. 12:49 po ang ating oras and welcome to again to Love Me Kathy G Ka-Vibes. Kaya or kailangan mo bang suklian ang tulong na ibinigay sa'yo? Ikaw ba Ka-Vibes ikaw ba ay nagbibigay ng tulong or marami ka na ba nabigyan ng tulong or ikaw ay nabigyan na rin ng tulong? Papaano mo sinuklian yung tulong na ibinigay sa'yo at papaano ka rin na sinusuklian dun sa tulong na ibinigay mo? Kasi ito nga yung sinasabi natin alam mo Kathy G, pagdating talaga tayo mga Pilipino, pag tayo may ginawang pabor sa isang tao, of course, nagiging utang na loob, or binigyan tayo ng pabor ng isang tao, nagiging utang na loob natin ito Pero saan nga ba nanggaling yung word na utang na loob? Bakit nga ba may pagtanaw ng utang na loob? Bakit nga ba sinasabi ng iba kapag ikaw ay hindi ka nakagawa or hindi mo na ibalik yung ginawa sa'yo, walang utang na loob yan. Diba? Yung mga ganun na term na pagkatapos ko siyang tulungan, pagkatapos ko siyang ganito-ganyan, diba? Wala siyang ginawa, wala siyang utang na loob. Pero kailangan nga ba talaga na ibalik yung ginawa mong favor? Ang utang na loob kasi, Ka-Vibes yung concept niyan, malalim na nakaugat sa kulturang Pilipino. Alam nyo naman tayo mga Pilipino, pagdating sa pagtanaw ng utang na loob ayaw natin na parang thank you lang, 'di ba? So marunong tayo na tumanaw nito and tumutukoy po yan dun sa pakiramdam ng pagkakautang, hindi lang sa material na bagay, kundi lalo dun sa kabutihan na ibinigay sa'yo. Diba? Para naman din, parang yun nga, katulad nga ng sinabi ko kanina, it's payback time Kathy G. So kung ano man yung naitulong niya, ibabalik ko lang din yun. Yung tulong, yung sacrifice na ibinigay ng ibang tao sa'yo, diba? Pero hindi naman to basta-basta nababayaran Pero yung iba sinasabi nila, hindi, kaya kong bayaran ng pera yan. Diba? Pero yun nga po, ang utang na loob ay hindi nababayaran ng pera. Kadalasan, sinusuklian to ng loyalty, pagpapahalaga at patuloy na pagbibigay or pagpapakita ng kabutihan dun sa tao na pinagkakautangan mo ng loob. Pero papaano kung sobra-sobra na yung pagtanaw mo ng utang na loob dun sa tao to the extent na ikaw mismo ay hindi ka na makaahon Ikaw ba Ka-Vibes ganyan ba? Umabot ka ba sa point ng buhay mo na hala? Puro na lang ako pagtanaw ng utang na loob. Paano naman yung sarili ko? Di ba dapat tinitingnan din natin yung sarili natin. Kung sobra-sobra na at yung pinagkakautangan natin ng loob, baka naman sumusobra na rin, umaabuso na rin. Abangan niyo po ang story natin for today coming from Francis. Kanino ba nagkaroon ng utang na loob si Francis? At ano ba ang dahilan bakit siya nagkaroon ng utang na loob? Well, Ka-Vibes, abangan nyo na po yan sa ating letter na babasahin maya-maya lang. Meanwhile, saying hello po sa lahat ng mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Kamusta ka, Ka-Vibes? How are you today? Ayan, ready na ba? Ready na ba sa iyong pagpasok bukas? Sa mga Ka-Vibes naman po nating driver na pumapasada sa mga oras na ito, ready na ba sa price hike bukas? Diba? Masyadong na-enjoy yung long weekend. Kaya sabi, ay nako, babawi kami at eto na, magpa-price hike na naman. At least na-enjoy nyo na yung long weekend, diba? Sa mga Ka-Vibes din po natin ng mga nasa tindahan, kina ate, kuya, at syempre sa lahat po ng mga nasa lansangan, nasa kanilang mga tahanan na nakikinig po ng radyo. Hello po sa inyong lahat. Thank you so much sa inyong pakikinig at sa pagsama sa akin dito sa Love Me Kathy G. Hello din sa mga Ka-Vibes po natin na nakikinig sa 102.3 Baguio and 97.5 Jensen. Kapit lang, walang bibitiw Ka-Vibes dito sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Sagarin. 'Di ba? Na tumatanong ka na nga ng utang na loob dun sa magandang kabutihan na ibinigay sa iyo, pero 'wag naman yung sasagarin ka na rin na parang masyado na pati buhay mo ay inutang mo na sa kanya. 'Di ba? Marami po kasi mga ganyan na dahil nga merong maganda na gawa sa yung tao, nabigyan ka ng pabor, 'di ba? Ang tendency kailangan mong ibalik. Although merong mga tao naman na hindi hinihingi yung kapalit nun May mga tao naman na hindi mo kailangang tanawin ng utang na loob to sa akin Pero syempre, ikaw bilang grateful na tao, mapagpasalamat na tao, syempre, tinatanong mo utang na loob kahit na gaano kaliit lang yung ginawa sa yung kabutihan o ginawa sa'yo ng taong yan. Anyways, Ka-Vibes, marami tayong pangarap sa buhay pero kung minsan, ang hirap abutin ng mga pangarap na yon. At dahil sa tulong ng mga tao or may ibang tao, may isang tao na tutulong sa'yo to reach that dreams.
A million dreams na papangarapin mo pero in the end, tatanawin mo rin na utang na loob. Well, abangan nyo na po ang story ni Francis after this song. This love letter is from Francis. Dear Kathy G, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Francis, 25 years old. Lumaki ako sa isang pamilyang hindi naman sobrang hirap, pero hindi rin ganoon kagaan ang pamumuhay. Ang tatay ko ay isang simpleng empleyado, ang nanay ko naman, Kathy, ay plain housewife. Kahit hindi kami nagugutom, ramdam ko na bawat pisong hawak nila ay pinag-iisipan muna nila bago gastusin. Bata pa lang ako, alam ko na Kathy na hindi magiging madali ang pag-abot ko sa aking mga pangarap. Pinangarap ko maiahon ang pamilya ko sa hirap, kaya nagsikap akong galingan sa eskwela. Bawat librong hinahawakan ko, bawat exam na sinasagutan ko, iniisip ko lagi na ito lang ang kayamanan ko. Ang utak at sipag ko. Kaya naman Kathy, ginawa ko ang lahat. Sa elementary, ako ang naging valedictorian. Sa high school, ganun din. Doon ko unang naranasan ang biyaya na hanggang ngayon ay parte ng buhay ko. Isa sa mga tiyahin ko na matagal nang nakatira at nagtatrabaho sa ibang bansa ang nakapansin sa aking sipag at talino sa pag-aaral. Sa dami ng pinsan ko, Kathy, ako ang kanyang napiling tulungan. Siya ang nagpaaral sa akin ng college, mula uniforms, projects hanggang sa tuition fees. Siya ang naging sponsor ng lahat ng pangarap ko. Kumuha ako ng course na accountancy. Hindi madali at hindi biro ang gabi-gabing puyat at kaba sa mga exams. Pero tiniis ko lahat dahil alam kong hindi lang sarili ko ang pinaglalaban ko, kundi pati na rin ang tiyahin kong nagtitiwala sa akin. Sa bawat semester na lumilipas, Kathy, ramdam ko ang kanyang suporta. Kaya nang gumraduate akong cum laude at pumasa sa board exam bilang isang certified public accountant, pakiramdam ko na bayaran ko na kahit papaano ang lahat ng sakripisyong ginawa niya para sa akin. Pero Kathy, sa pagtatapos ko at pagiging CPA, magsisimula ang isang kabanata ng buhay ko. Nang makahanap ako ng trabaho at nagsimulang kumita ng malaki, masaya kong kinukwento sa kanya lahat ng nangyayari. Lagi akong excited mag-update kasi gusto ko ring ipakita na sulit lahat ng tulong na ibinigay niya. Pero nang malaman niya ang laki ng sweldo ko, Kathy, nag-iba ang ihip ng hangin. Sinabi niya sa akin na kumuha ako ng credit card at ipadala sa kanya. Gagamitin daw niya ito sa pagnenegosyo. Hindi na ako nagtanong, Kathy. Hindi na rin ako nagdalawang isip. Sa sobrang laki ng utang na loob ko sa kanya, sumunod ako agad. Nag-apply ako ng 2 credit card at ginawan ko ng paraan para maipadala sa kanya. Ang hindi ko inaasahan sa sandaling panahon ay mamamax out niya ang 2 credit card. Ang mas malala pa, minimum lang ang binabayaran niya buwan-buwan. Ibig sabihin, halos hindi nababawasan ang utang na nakapangalan sa akin. Hanggang sa lumubo ito ng halos 1,000,000 piso, Kathy. Sino ba naman ang hindi mabibigatan sa ganoong halaga? Hindi ko kasalanan, pero pangalan ko ang nakataya. Gusto kong magsalita. Gusto kong magreklamo, Kathy. Pero sa tuwing iisipin ko kung sino ang dahilan kung bakit ako nakapagtapos, natatabunan ang lahat ng sama ng loob ko. Lagi kong iniisip na kung wala si Tia, baka hindi ako umabot sa kinalalagyan ko ngayon. Kaya tahimik akong nagtitiis. Para makabayad, binasok ko ang dobleng trabaho. Work from home, 2 client, 2 magkaibang oras, Kathy. 6 a.m. hanggang 3 p.m. sa isa at 10 p.m. hanggang 6 a.m. naman sa isa pa. Halos wala na akong tulog. Halos wala na rin akong buhay. Minsan nakakatulog na lang ako sa harap ng laptop habang nagtatrabaho.
Pero tiniis ko. Kailangan ko kasing makaipon. Kailangan ko mabayaran ang mga utang na hindi ko naman ginusto. Sa kabila ng lahat, nakapagpundar ako ng 2 condominium, Kathy. Para sa akin, yun na ang pruweba na kahit anong hirap, kaya kong bumangon. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, hindi ko alam kung bakit nalaman ng aking tiyahin na meron pa akong isang credit card, Kathy. Nagalit siya. Bakit daw hindi ko ipinadala sa kanya ito? Sabi niya, bakit daw ako nagtatago? Bakit daw ako madamot? Imbis na siya ang mahiyang humingi, ako pa ang napasama. Doon na nagsimula ang paulit-ulit na cycle ng sakit. Kapag may gustong mangyari ang tiyahin ko na hindi ko nasusunod, masasakit na salita ang kapalit nito. Panunumbat. Parang lahat ng tulong na ibinigay niyo noon, paulit-ulit niyang ipinamumuka sa akin, Kathy. Kaya natuto ako manahimik. Natuto akong sumunod na lang kahit labag sa loob ko. Dagdag pa roon, ipinasa na rin sa akin ang responsibilidad na alagaan si Lola, ang nanay ng tiyahin kong yon. Pati mga gastusin sa balikat ko, ang mga magulang ko, kahit gusto kong ipagtanggol, wala ring magawa kung di sumuporta sa abot ng kanilang makakaya. Kaya't ako na lang ang tumatanggap ng lahat. Ngayon, Kathy, unti-unti ko nang hinaharap ang lahat ng pasanin. Kinausap ko ang bangko, pinakat ko ang lahat ng credit cards at pinasok ang terms ng bayaran. Unti-unti kahit mahirap natuto akong tumayo sa sarili kong paa at ayusin ang gulong iniwan sa akin. Nakablock na ako sa tiyahin ko, Kathy. Ang huli niyang sinabi sa akin, basta raw magbabayad siya kada buwan, pero hindi sapat yung ibinibigay niya dahil hindi talaga yon ang tamang halaga na dapat niyang bayaran. Hindi ko ito sinusulat para magreklamo. Hindi ko rin ito isinusulat para siraan ang tiyahin ko. Ang totoo, mahal ko pa rin siya at wala akong balak kalimutan ng lahat ng kabutihang ginawa niya. Pero sa dami ng taon na lumipas, sa lahat ng sakripisyong pinagdaanan ko, may mga tanong akong hindi mawala-wala sa isip ko. Hanggang kailan ba ang isang utang na loob, Kathy? May hangganan ba ito? O habang buhay na akong nakatali dito kahit ako na ang nauubos? Ako na ang nasasaktan. At ako na ang pumapasan ng lahat. Sana ay mapayuhan niyo po ako at mapagaan man lang kahit konti ang kalooban ko. Hanggang dito na lamang, Kathy, ang aking sulat. Lubos na nagpapasalamat, Francis. And itong si Francis, this is the moment, Chang, na sana naman ay maintindihan mo na hindi lang ikaw at hindi lang sa'yo iikot ang buhay ko. Ibang klase si Chang, oo. Ang tiyahin nitong si Francis na kulang na lang pati buhay ay kailangan ibayad. Imagine, galit pa. Hindi lang naibigay yung credit card at hindi ko na maintindihan, diba? Tumulong pero parang gustong bawiin lahat-lahat ng itinulong. More than pa dun sa itinulong. Well, ano nga ba ang dapat gawin ni Francis? May pagtatapos ba? May hangganan ba? Ang pagtanaw ng utang na loob, ka-vibes? Kailangan bang talagang suklian ang tulong na ibinigay sa'yo? Tulungan po natin si Francis sa kanya pong katanungan, ka-vibes, dahil, well, buti na lang talaga si Francis ay isang matalinong bata. Isang matalinong tao. Imagine valedictorian, cum laude, CPA. Pero nung nalaman ni tita na mapera, mataas ang sweldo, malaki ang sweldo, eto na, umariba na ang kanyang tiyahin. Pero hanggang saan niya nga ba tatanawin ang utang na loob na ibinigay sa kanya ng kanyang tiyahin na pagpapaaral? 0916-563-1777. Yan po ang ating text line, ka-vibes. Or i-post niyo po sa atin pong Facebook Live or sa 92.3 FM Radio Manila. That's our FB page or my FB page, DJ Kathy G. Diba? Sana naman, doon sa mga tumutulong, wag naman tayo mag-expect na meron tayo, may kapalit yung tulong na ibinibigay sa atin. Diba? Enough na yung tama lang, yung fair, yung sharing. Diba? My fair share. Payuhan po natin si Francis.
Ka-Vibes, and kayo po'y nakikinig pa rin sa Love Me, Kathy G. Ngayon pong araw po ng Lunes, Heroes Day. Ayan, kamusta? At sa magigiting nating mga heroes, alam nyo, hindi lang naman yung mga bayani natin noon ang binibigyan pugay natin, kundi lahat tayo ay bayani sa sarili natin. 'Di ba? Lalo na yung mga magulang natin, ating mga bayani yan eh. Yan nga ang ating mga first heroes, 'di ba? But anyways, ka-vibes ha, kailangan mo bang suklian ang tulong na ibinigay sa'yo? Usapang utang na loob, ka-vibes. Saan ba nanggaling itong utang na loob? Alam niyo po ba na ayon po kay Virgilio Enriquez, ang ama po ng psychology ng Pilipinas or psikolohiyang Pilipino, ang utang na loob ay isa sa pinakapundasyong pagpapahalaga ng Pilipino, 'di ba? Kasama diyan yung hiya at pakikisama. Pagdating talaga sa utang na loob, ang Pilipino ang number 1 din po sa pagtanaw ng utang na loob sa mga nakakagawa sa kanila ng pabor. Pero ano ba yung mga pinagmulan niya? Nandiyan yung mga cultural na aspect. Yung utang na loob kasi, yun nga, katulad na sinabi ko, na ugat dun sa bayanihan, noong mga sinaunang Pilipino pa, yung sa isang community na malapit na mahalaga yung pagtutulungan eh. So kapag ikaw ay natulungan, syempre yung pagbalik ng tulong na yun doon sa kapwang tumulong sa'yo. Of course, yung psikolohiyang aspect naman dyan, and according po sa psikolohiya, may tuturing na social na isang mekanismo kung saan natitiyak yung pagkakapantay-pantay at pagpapatuloy ng pagtutulungan, 'di ba? So yun pa rin po, umiikot pa rin po doon yung pagbibigay or pagbabalik ng tulong na ibinigay sa iyo. Kaya po ang ating letter sender na si Francis ay nagbabalik lang ng utang na loob sa pagtulong ng kanyang tiyahin. Imagine naman din kasi kung ako rin naman ang nasa katayuan nitong tiyahin tutulungan ko talaga itong mga mahilig mag-aral, 'di ba? Si Francis na valedictorian, naging cum laude, naging CPA, kaya naman at lahat yon ay tulong ng kanyang tiyahin. Tinulungan siya sa pagpapaaral at narating niya ito dahil din naman sa kanyang tiyahin, sa pagtulong nito hindi lang sa patrikula, sa lahat ng pangangailangan niya sa kanyang pag-aaral. So, sinabi nga ni Francis, it's payback time, Kathy G. Babalik ko lang yung tulong na ginawa ng tiyahin ko sa akin. Pero parang sobra-sobra naman ang hinihingi ni Chang. Oo, nung nalaman niya na malaki ang sweldo ko, eto na, umariba ng kanyang tiyahin, ang hingi ng credit card, ginamit, inubos ang laman ng credit card, at ang nagbabayad si Francis. Hanggang saan ba, Kathy G, ang pagtanaw ko ng utang na loob sa kanya? Sabi ni Erwin Velasco, sabi sa opening ng song ng program mo, Kathy G, it's my turn na ibalik yung favor na ibinigay sa akin dahil sa depth of gratitude o utang na loob. At syempre, kung hindi dahil sa tulong nila, wala tayo sa kinalalagyan natin ngayon. At hindi tayo makakaluwag-luwag sa buhay natin. And then a hero comes along with the strength to carry on. Napakanta ka na dyan na from Mariah. Sila na marahil ang naging bayani ng buhay natin nang tayo yung nakatulong sa lusak at pagdurusa. Wow! Thank you, Erwin Velasco. Lalim ha. Ayan, thank you to you. Sabi naman ni Shell Troyo, ipagdasal nyo na lang lahat, malalagpasan mo din yan. Sa'yo, Francis. Thank you, Shell Troyo. Villarta Eduardo, Kathy G, sisidlan ko yan, yung financial free na ako kung wala pa utang na loob muna. Hello mga ka-vibes. Edward Villarta ng Jensen. Hello po dyan sa Jensen 97.5 Jensen. Mga nakikinig po dyan. Thank you so much. Si Chona Parayno Templo. Oo, pero hindi sa paraang inaabuso ka na. Naman, di ba? Tumutulong ka, ibinalik mo yung tulong sa'yo, pero yung aabusuhin na, yung pagkatao mo, ibang usapan na yan, diba? Sabi ni Miss Sari Lerma, para sa akin, yes, dahil baka isipin or sabihin sa'yo na wala kang utang na loob or mas worse, isumbat sa'yo, yun lamang po. Thank you, Miss Sari. Pero totoo naman yan, kapag minsan hindi natin nababalik yung favor na binigay sa atin, nangyayari, sinasabihan tayo, wala yung utang na loob after kung tulungan, ganito, ganyan na, diba? May mga maririnig ka pa eh. So yun yung ayaw siguro ni Francis na mangyari. Yung may marinig pa siya. Dapat suklian ang kabutihan yung pinagkaloob sa iyo, kung hindi man na nabigay sa iyo sa ibang tao para mo ring nasuklian yung pinagkaloob sa iyo. Ayan, pabati po Sino Cruz and Herrera family. Ang pagtanaw ng utang na loob ay likas sa ating mga Pilipino at isang magandang ugali yan na makikita kagandahang loob natin. Ayan, huwag kalimutang magdasal. Thank you Miss Altesa Sino Cruz, Golraking Misiano. Hello to you, Care Mondoyo, Mary Dulay,
and Harold Mohor. Standby Jollibee, Silaran at sa lahat pa po nabibigay ng kanilang reaksyon at payo for Francis. Smile ka naman dyan, ka-vibes. Tuloy lang po ha, pagpapadala nyo ng payo for Francis. Siyempre, dito lang yan sa Love Me Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Ka-vibe. Dahil sa magandang pinakita mo at binigay mong pabor sa akin, everyday I love you. Everyday I love you, ka-vibes. 2:21 po ang ating oras and kayo nakikinig pa rin sa Love Me Kathy G. Ang ating pong story na binasa ngayon ay ang story nga po ni Francis. Story ng isang taong tumatanaw ng utang na loob sa kanyang tiyahin matapos siyang pag-aralin, matapos ibigay ang kanyang pangangailangan nung siya po ay nag-aaral. Actually, yung sinabi ni Francis na pagiging cum laude, pagiging valedictorian nung elementary, high school and cum laude at pagiging CPA ay isa sa enough na pambayad ng utang na loob dun sa taong tumulong sa'yo. Diba sabi nga nila makapagtapos ka lang ng pag-aaral mo, yun na yun, masaya na kami, 'di ba? So para humingi pa ng more than that, 'di ba? Yung isang tao, ibig sabihin talaga nag-aantay ng kapalit, nag-aantay ng sukli doon sa ibinigay niya, 'di ba? Pero according nga po sa pag-aaral and this one is according din sa mga studies ng Enriquez VG, ayan, Colonial to Liberation Psychology ng Philippine Experience ng UP. Sinasabi nila yung psychological explanation dito, yung sa social psychology, yung tao ay natural kasing may tendency talaga na suklian yung kabutihan na ginawa eh. Ito yung batayan ng tiwala sa pakikipagkapwa. Ayan, kapag tumulong sa atin, nagkakaroon tayo ng psychological pressure na magbalik, 'di ba, para mapanatili yung magandang relationship. Of course, siyempre 'di ba, sabi nga babalik ko lang yung magandang ginawa niya para okay pa rin ang relasyon namin. And then yung collectivist culture na tinatawag, yung pagkakakilanlan ng tao ay nagkaugat sa kanyang relasyon sa iba. Kaya yung utang na loob ay hindi lang obligasyon kundi pagsusukat ng dangal at pakikipagkapwa-tao. Ang lalalim, no? And yung emotional bonding, yung utang na loob na nag-uugnay sa emotional obligation, na syempre, binabalik mo lang yung kabutihan na ginawa sa iyo ng tao. In short, ang utang na loob, combination po yan ng psychological and reciprocity at cultural collectivism na naging pundasyon ng ugnayan ng mga Pilipino. Ang lalim, para tayo nag-aaral, oo, diba? But anyways, ito pa po ang mga reaksyon at payo para sa ating ka-vibes na si Francis. Sabi ni Engineer Tadeus Conti, bahagi ng kulturang Pilipino, Kathy G, ang pagtanaw ng utang na loob. Subalit may mga taong madalas umaabuso sa tulong na binibigay, halos tumpasan ng dugo at pawis. At sa tingin ay sumagip sa taong malapit ng mahulog sa kumunoy. Totoo naman, yung sa pagkakataong iyan ay panalangin na lamang ng susi upang mabuksan ang sakin na isipan ng tiyahin mo, Francis. Talo ang Bombay kung tubo lamang nga ikukumpare. Oo nga, kung makasingil, wagas di ba? Nasusulat sa banal na kasulatan na batid maski ang bilang ng mga ating buhok, ikaw na anak ng Diyos at hindi napapansin ng iyong hinaing, idulog mo lamang sa Kanya sapagkat siya lamang ang nakakaalam ng maaring solusyon. Magtiwala ka lang. Amen to that, Engineer Tadeus Conte. Thank you. Miss Maureen, sabi niya, gandang hapon Kathy G for Francis. Congrats ang galing mo sa pag-aaral. Oo naman. Cum laude at ngayon may maganda ka ng trabaho. Antindi naman ang tiyahin mo. Porket malaki ang sinasahod mo, bibigyan mo ka pa niya ng bayarin. Oo nga di ba? At hindi lang dalawang credit card. Gusto pa pati yung isa. Kinagalit pa nung hindi nakuha. Talaga naman, no? Hindi pala bukal sa loob niya yung pagtulong sa'yo at ngayon sisingilin ka na sa mga ginastos niya. Sa tingin ko naman, bayad ka na sa utang mo na loob mo sa kanya. Maging matapang ka, Francis. Kausapin mo na maayos, tiyahin mo, malalagpasan mo din yung problem mo na yan. Kaya mo yan. Good luck, yun lang mang po. Thank you, Maureen. Shoutout po pala kay Ronel Espina. Pasensya na, hindi ko talaga online. Madalang pa sa patak ng ulan mag-online. Oo naman. Ayan. Ingat. Thank you, Miss Marine Ava. And this is my advice for Francis, sabi ni Jollibee. Bayad ka na. Sa lahat na itinulong sa'yo ng tita mo, yun lang, ginigipit ka lang niya. Hindi rin masama yung magtanong, hindi ba? Hindi rin masama para alamin ang lahat ng paggigipit ng tita mo sa'yo. I feel you, Francis, dahil panahon ngayon, bawat tulong na hindi mo naman hiningi, may kabayaran. Oy, nakaka-relate si Jollibee. Ikaw ba, ka-vibes, nakaka-relate ka ba? Si tita mo ba, nakamusta mo na, lalo na yung kanilang pamumuhay sa bansa ngayon? Kulang na lang kasi pag-uusap at masinsinang pag-uusap para maliwanagan kayo. Ayan. Oo nga. 'Di ba? Baka you need to talk, Francis, kasi siyempre
Ayun na nga eh, hindi na nga, binlock niya na nga eh. Binlock na siya ng tita niya kasi hindi niya binigay yung isa pang credit card. Kasi naman matapos max out lahat, gusto kunin pa pati yung isa. Anyways, ayan, baka kasi lahat ng tinulong sa'yo, hindi totaling tulong yun, kundi utang mo yun. Tsaka may pinagsabihan ka ba na si credit card mo? Baka kasi may nagpaparating sa tita mo na maling information or na-brainwash na ang tita mo dahil may CCTV na nagpaparating maling kwento. Alamin mo lahat para mabunutan ka na ng tinik at makahinga ka ng tuluyan. Thank you, Jollibee Silaran. And sa lahat pa rin po ng nagbigay ng kanilang reaksyon at payo for Francis. Thank you so much, ka-vibe. Sender ha, hanga rin ako sa kanya. Kinaya niya yung dalawang trabaho, pag-aaral nito at the same time pagtanaw ng utang na loob. Dapat equal terms lang siya sa tsahe niya. Walang lamangan sa isa't isa. Oo nga, sabi ni William Mortel. Oo, ka-vibes. Thank you siyempre sa patuloy niyong pagbibigay ng payo at reaksyon para sa ating letter sender na si Francis. Naulaan niyo na ba yung ating title for today? Nako, habol na ka-vibes ha. Baka ikaw na ang manalo ng 500 pesos pag nahulaan mo ang tamang title for today, 227. Siyempre, tuloy pa rin po ang tugtugan dito sa Love Me Cathy G. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibe! Mas mabuti pa yung konti lang yung alam mo eh, di ba? Kasi ang dami mong alam. Minsan yun din ang cause kung bakit ka napapahamak eh. Don't know much. 2:50 po ang oras natin. And dito na po sa ating pagtatapos na programang Love Me Cathy G. But before that, syempre nga po to wrap up yung ating pong letter na binasa coming from Francis. Si Francis po na humingi po ng tulong sa atin na kailangan mo bang suklian ng tulong na ibinigay sa'yo. Dahil nga po siya binigyan ng tulong ng kanyang tita na nasa abroad nung naghanap po ng tao matutulungan, siya ang napili amongst dun sa kanilang magpipinsan dahil siya po ay valedictorian mula elementary, high school at cum laude ng college siya. At hindi dun natapos yun dahil talaga namang sinuklian niya yung effort, yung paggasto sa kanya ng kanyang tita dahil siya po ay gumraduate at nakapasa bilang CPA, Certified Public Accountant. Siyempre bilang CPA, malaki ang kita. At siyempre ito namang si Francis bilang utang na loob, hindi niya mararating itong kanyang tagumpay o kung nasan man siya ngayon, kung hindi dahil din sa kanyang tita na nagpaaral sa kanya. So Cathy G, tinatanong ko lang na utang na loob sa aking tita at yung letter po na isinulat niya, hindi naman to bilang yung pagsumbat dun sa tulong, but then just sharing the story na alam mo yun, merong mga tao talaga na nandiyan sa atin, handang tumulong, pero sana naman din yung pagtulong na yun, huwag tayo mag-antay ng kapalit. Huwag nating antayin na mayroong magiging utang na loob sa atin yung taong tinulungan natin. Ayan. And maraming salamat po sa lahat na nagbigay ng kanilang reaksyon at payo for Francis. Alam nyo, hindi masama ang tumanaw ng utang na loob sa taong naging takbuhan mo sa panahong nangangailangan ka, 'di ba? Ang masama ay yung naging obligasyon mo na yung pagbayad ng utang na loob na ito. And for you, Francis, yes, you are just being grateful sa help na ginawa sa iyo ng tita mo. Pero yung hayaan na siyang gamitin, yung pagtulong niya sa iyo noon, sobra-sobra na yon. That's too much, 'di ba? Hindi pwedeng buong buhay mo na lang, sa kanya na lang lahat ibubuhos. Ikaw lang din ang makakaputol sa ganyang ginagawa ng tita mo sa'yo. You're right, hindi naman yan panunumbat, but then kung meron kang gustong mangyari at kung gusto mong matigil yung ganyan na attitude towards you ng iyong tita, ikaw lang din ang makakagawa ng paraan yan. You talk to her, di ba? Alam nyo, ka-vibes, mas magaan sa pakiramdam ang pagbigay ng walang inaantay na kapalit. Ang pagkilala kasi sa magagandang loob na ginawa sa'yo ng tao ay enough na para maramdaman ang pagpapasalamat mo. Thank you so much for sharing your story with us, Francis. And sa mga gusto po mag-share ng story, mag-email lang po kayo sa lmtcathyg@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio Manila. Bago ka magmahal ng iba, pakawalan mo muna ang isa. So dapat careful ka dyan kasi para ka na rin nangangapak ng tapo. Ang tanong, malaki bang paa mo? I-clear mo muna sa kawan mo na parang nawawalan ka ng feeling sa isa't isa or baka na medyo natatabangan lang kayo. Pwede kasi binubulungan ka lang ng devil. Do it and do it. So ikaw naman, sayo ka naman ng do it, do it, do it, do it. Oh, so diba? So guard your heart, hindi ka magkamali. Because the devil is always there. But the good is not. At may kasabihan, di ba, wag na wag mamamangka
sa dalawang. Pag wala akong baba. I love you, Ate Mela. I love you too. Ay, hindi magaling. Ayaw mo tayo masunod. Bali. Ay. Hello, Ka-Vibes! This is Kira Ballinger here, and I'm inviting you to listen to 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes! naman sa